Bookstore and Central Books nationwide. Trim and Stability, good for maritime training schools nationwide. Don't forget, Trim and Stability, para sa mga marinong epektibo. Laging makinig tuwing Sabado mula alas 11 ng umaga sa programang Juby Di Guzman presents Let's Talk on the Air. Welcome po. Ayan, welcome po sa ating programa kay Juby Di Guzman presents Let's Talk on the Air. Siyempre, live na naman po tayo sa Aberdeen Court. Sa ngalan po na ating Kilatis Media Forum na ginagawa po every Tuesday. Of course, dito lang po sa Quezon City. At of course, maraming salamat kay JR, kay Chris, at sa buong pamunuan ng kapisano ng mga kamag-anak ng migranteng nagagawang Pilipino. At alam nyo, pasalamat po kahapon, dahil kahapon po, ito na naman, busy-busy po tayo doon sa pinuntahan natin sa Taguig Rizal, no? At Taguig Rizal ba yun? Taguig City, ayan. At of course, nagpapasalamat po ako dun sa accommodation po ng business partnership, no? Kahapon po, nag-inawa po sa PCCI building, sa Global City, sa Maxwell Rivier, no? At of course, maraming salamat din po dun sa mga friends natin na lagi pong nakatabay dito sa programa. Nagpapasalamat po tayo at umabot po tayo sa forum na ginawa po dito sa Kilatis International TV kung saan pinag-usapan po ang nalalapit na eleksyon yan. Na pag-usapan po yung kaganapan na gagawin po ng NAMFREL. Alam niyo naman, kilala niyo yung NAMFREL, no? NAMFREL po kasi sila po yung NGO, tagapagbantay ng mga kaganapan na botohan. At ngayon pang eleksyon na to ay na-accredit po sila ng COMELEC para po umantabay sa magaganap na eleksyon, no? At napag-usapan din po ang mga dating problema noong eleksyon 2010, no? Kung saan pinag-usapan nga po yung mga problema at ano yung solusyon. Ayan. Karamihan kasi mga kaibigan tayo lagi nating iniisip, no? Ang mga solusyon po pwede natin ibahagi sa anumang problema ang meron po ang ating bansa. At of course, nakilala po natin ang kasama po ni Mike Lokay na si Malusun, no? Isang magandang babae na siya po ang magtuturo sa akin. Yan, paano ang tamang maging therapist. Alam nyo, ito isang bagay na gusto nating matutunan. At of course, alam nyo, kasi mahirap kaya naulanin po tayo ng tamang kaalaman mula sa mga eksperto, no? At pag natuto po tayo, maaaring maging bahagi ito ng ating future career, no? Alam niyo, hindi sabi nga po, hindi lang natin kailangan na gawin yung mga expertise natin, but ay dapat po nating pagdagan pa. Ano pang meron? Ano pang meron tayong alam, no? Dahil we have to exercise, no? Ano man po yung ating mga pwedeng i-explore, dagdagan pa po natin. At narito pa po si Kit Lagare, ang producer ng KITV Philippines. Narito din kanyang anak na si Jordan Lagare, si Pepsi Guerrero, ang pinakaluma at pinakabatikan sa lahat ng mga announcer ng araw na to. Ayan. At syempre, tayo po kasama pa rin natin si Toto Descartota at of course kanina medyo marami po tayo. At of course nagpapasalamat tayo sa ilan nating mga kagapay na lagi pong nagbibigay ng mga impormasyon sa atin. Alam niyo, pinag-aaralan po natin ang mga bagay na hindi natin alam. Dapat po bilang isang Pilipino, maging concern po tayo sa ating sarili, sa ating pamilya, at sa ating bayan. Sa paanong paraan, siyempre po, gawin natin kapakipakinabang ang ating oras at araw sa lahat ng panahon. Ayan. Okay, papating ko muna si Malu. Bulati ka muna sa ating mga televiewers na nanonood sa Kakampi Online. At syempre, alam mo naman, Malu, gusto ko lang makilala kanila bilang isang trainer, no? Isang magaling na trainer ng ating bansa. Magandang umaga po sa lahat ng nanonood ng ating Kakampi Online.
at maligayang araw ngayon at isang malusog na araw para sa lahat. Nandito kami magkatabi ngayon ni Juvie Guzman, isang napakagandang babae. And maraming salamat at invite nga nila ako dito sa kids conference dito. And we will soon be sharing maraming bagay tungkol sa ating kalusugan. Thank you very much. Yeah. Miss Malu, may tatanong lang ako sa'yo. Alam mo, matagal na ako nangangarap na maging therapist, no? Kasi ako, mahilig akong magpa-therapy. Mahilig akong pumunta sa mga spa. At ang ko kasi lagi, parang ito yung way na pwede makapag-relax. Ano ba yung puting nagagawa ng, sa katawan ng isang tao na nais magpa-therapy? Usually, every week, regularly nagpapa-therapy talaga. Malaki po yung effect ng Juvie. Napakalaking effect kapag tayo ay namamassage o kaya tayo nag-therapy. Dahil number one, na i-increase ang ating blood circulation. Alam naman natin na kapag barado yung pag-ikot ng dugo o kaya hindi maayos ang daloy ng dugo sa ating katawan, yun ang pinag-uumpisahan ng mga sakit. Yun ang pinag-umpisa ng ating mga pain o mga discomfort o kaya yung ating migraine, kaya yung sakit sa tiyan, yung sinasabi natin na meron kang acid reflux o kaya meron kang frozen shoulder, stiff neck. Alam mo, ang mga contracted muscles nito, ang pinag-uumpisan lang dahil hindi maganda ang daloy o circulation ng dugo. Ngayon naman, halimbawa ikaw, natuto paano talaga magmasahe ng tama. Hindi lang ito yung paghagod o perpindot na ordinary na paghagod o perpindot. No? Ito ay may sinusundan tayong tinatawag na meridian channels o meron tayong sinusundan na tamang pagdali ng dugo. Kasi hindi lang basta pahalang, pababa o pag-diagonal ng ating paghagod, kundi susundan natin kung ano talaga ang normal na flow ng blood. Kasi kapag napabaliktad o pasalutong, tingnan mo, kung ikaw ay halimbawa lumalangoy sa isang ilog at malakas yung agos ng tubig, pag ikaw ay pasang-ayon din sa agos, mabilis kang makakarating doon sa dulo sa papuntahan mo. Pero pag ikaw ay pasalubong kontra doon sa agos, hirap ka. Parang sa pagmasahe sa Juvie, pagka hindi ka sang-ayon din sa pagdali ng dugo sa parte ng katawan mo, hindi ka sang-ayon ng paghagod mo, masirap ka as therapist, masirap ka, at saka hindi rin effective. At saka alam mo, yung isa dyan ay yung tinatawag natin na energy flow from the therapist to the client. Pag hindi maganda yung energy ng isang therapist, meron yung direct effect. Kasi ang isang scientific na studies na ginawa, meron tayong experiment na ginawa na sinasabi. Kausapin mo parati yung isang bulaklak at yan ay lalago. Gagawin yung tubo. Ganun din kapag tayo ay nagmamassage. Pag makita ang ating kalooban, maganda rin yung effect doon sa ating client. So, hindi na, nasa holistic healing kasi tayo. So, hindi lang yung technical or skills, holistic healing involves body, mind, and spirit. Kaya, hindi lang yung, kasi kung ang isang nagmamasahe, ang sa kanya lang ay para lang makabisado yung technique o sequence, steps. Ang tawag natin dyan ay mechanical massage. Pero kapag ikaw ay nandun ng inyong concern or advocacy to deliver massage in holistic healing, ang concern natin ay body, mind, and spirit na healing. Maganda ito kasi hindi lang emotionally ikaw ay may-heal, lalong-lalo na magandang effect dun sa iyong client. Alam mo, Ma'am Susan, nakakatuwa yung pinaliwanag mo. Yan yung alman pala. Hindi ko yung piso na wala concentration ko eh. Oo nga eh. Oo nga no, ayan. Ano niyo si Kuya Pexi, pag tinititigyan ko, nawawala yung concentration ko. Okay, kasama ko na dito si marami itong multilingual itong lalaki na tayo. Kasi
bumati ka muna. I would like to greet back up your line, Mike. Ito po, Mike, and I would like to greet also. I'd like to also to greet the gorgeous lady here, si Malu, the lookalike of Susan, kaibigan namin, Susan Dulay, the daughter of Governor Orly Dulay, the famous Colonel Orly Dulay, may Gulay. Pechiwali, wow. Ito si Malu. Malu is from where? Tacloban. Kababayan po ng aking ninang, Imelda Romualdez Marcos. That's the reason, the look-alike of my wife, Imelda Romualdez Marcos. Kanya't ako'y nasisyan sapagkat ako'y nagagalak at lahat ng mga nakikinig ngayon ang inyong lingkod. I'm the strongman, not the dictator. They call me dictator, but I disagree because I was not a dictator. I was a strongman in the regions of the world. I'm a bodybuilder. Kanya't si Malu ay hawig ng ating unang ginang Imelda Romualdez Marcos. Ang sabi niya, kamukha rin ni Lois Estrada ito. Hindi niya kamukha ni Larry Enriquez. Ang sabi naman ni Peter Ramos, no, it's not true that she looks like Ming Ramos. She's gorgeous than Ming Ramos. Pero ang sabi ng aking inaanak na si Fernando Po Jr., kaya ako si Panday, kamukha ni Susan Roses ito. O yan, kamukha raw ni Susan Roses, itong si Malu. Ang sabi ni Kits Kilatis Nagari, ayan, ang ating host sa Media Forum coming your way every Tuesday at the Aberdeen Hotel. Alas 9. It's 9 a.m. onwards. Ipapasa natin ang bola. Ipapasa natin ang bola kay Juby. Ang sabi ni Joe Cantara, without the video about to witness the game of the games, would like to pass this ball to Juby de Guzman. Juby, take it away. Ang sabi ni Rod Navarro, okay, Rod Navarro po. Alam niyo ba, kaibigan? Anong sabi naman ni Blasople? Alam mo kaming mga taga-Bulacan. Kaya mo naman ay datapon subalit ay naging secretary playboy ako. Ang sabi ni Papay, this is Papay. Ang sabi ni Bluetooth, hey, this is Bluetooth. Ay, nakagrabe si Kuya Pepsi. Talagang multi-talented tong taong to. Sabi nga hindi na nagkakaedad. Habang tumatagal, lalong bumabata. 68 ka na? Kala ko 86. Okay, so mga kaibigan, 68 na pala si Kuya Pepsi. Pero wala sa itsura kasi, guwapo pa rin, saka balat pa rin. O, di ba? Ayan, sikit naman, ay hindi na rin natin ma-explain to sikit kasi all the while, laging mukhang bata, no? Miss, tingnan mo, hindi, nakalimutan niya. Okay. Okay, at syempre mga kaibigan, tayo po na nagpapasalamat sa lahat ng ating mga taga-subawa. At bago tayo magpatuloy, bigyan muna tayo ng dalawang awitin, Chris, no? Awit mula kay Ed Tinoso na UK, London. Take it away! At mamaya ko, magbabalik tayo si Julie Guzman. I'll be back. To dream the impossible dream, to find the unbeatable foe,
to try when your arms are too weary to reach the unreachable star. This is my quest to follow the stars, no matter how hopeless, no matter how far, to fight for the right without question or pose, to be willing to march into hell for the heavenly cause. And I know if I only be true to this glorious quest, touch my heart will light peaceful and calm when I'm led to my way. And the world will be better for this. That one man scorned and covered with scars still strove with his last ounce of courage to reach the unreachable Don't let me down. Nagbabalik po ang lingkod Judy Guzman. Siyempre, nag-book tayo sa loob ng taxi. O, di ba? Sosyal. Nag-book tayo kami ngayon sa aming general meeting, no? Ng Pilates Media Forum. At siyempre, mga kaibigan, tayo po nagpapasalamat po pala sa ating producer, no, ng KITV. At siyempre, ng kakampi, kita nyo naman, ha? Dalawa yung aking producer, isang Felico Demos at isang Kit Lagare, no? At siyempre, alam nyo kahapon po, medyo talagang grabe ang partisipasyon ng ating grupo. At gusto kong patiin pala si George Bandola ng MBN4, na siya po kagatay po natin. At si Marisa Delmar, kasama rin po natin kahapon. At si Rose Basa, presidente po ng Philippine Real Estate Festival. At siyempre mga kaibigan, so glad na naimbitahan po tayo ni Abdul Gani Makatuman, no? Siya po ang Deputy Ambassador ng Turkey, no? At of course, pakaraming mga Turkish na mga bisita po natin kahapon. At nakaagapay din natin ang mga Pilipino businessmen, of course, ang mga Turkish businessmen din. Kahapon po nagkaroon ng business matching. May idea ka ba rito, Malu? Hindi ako updated dyan, Juby. Mas maganda siguro update na rin ako. Okay, ayan ho. Si Malu, talaga paninindig ako na magpapatrain ako sa talaga sa... alam mo, minsan kasi minsan bilang isang major practitioner, gusto mo rin magkaroon ng iba pang activity na ginagawa. Una-una, I'm very much fond of having an exercise, of course, doing some gym activities. And of course, gusto rin natin kami-kami nagpapamasahe tayo, nagpapahilo tayo, whatever. But then, iba talaga yung nakasanayan, no? At of course, sanay ako sa hapus ng mga therapies, ayan. Miss Malu, gusto lang malaman pati, bukod din sa sinasabi mong, sabi nga, continuity ng pag-ikot ng iyong dugo mo sa katawan. Ito ba hindi nakakasama, if ever, na maging madalas yung pagpapamasahe mo? Ang ideal kasi na pagpamasahe twice a week or every after 3 days. Kaya lang depende rin sa typical ng isang tao. Kung halimbawa, tingnan natin yung kargador sa theater, no? Yung mga
gagawa ng heavy work. Then kahit sila magpamassage every after 2 days is okay kasi ang kanilang mga muscles ay namimigas at saka yung pasma at saka yung hindi maganda ang kondisyon ng kanilang katawan. Kaya pagka minasahe natin ngayon, kaganda ang daloy ng dugo at maalis yung pain. Isang malaking tanong, Juvi, at ito ay parating tinatanong sa akin. Bakit nga ba naaalis yung sakit sa katawan o yung pain na nararamdaman sa muscles kapag ito ay namamasahe? Yun. Diba? Number one, kapag namamasahe kasi yung laman ng ating katawan, kung ma-imagine po ninyo yung isang lubid, di ba meron itong mga hidla? Okay? So, kung meron siya mga hidla, kapag yan ay pagod, yan ay nagdidikit-dikit. So, kung magkakadikit na yung mga hidla ng katawan, nagkakaroon ito ng tinatawag na constriction. No? So, pagka nagkadikit-dikit, magkakaroon na ng low blood circulation at doon pagka hinawakan ninyo yung parte ng katawan na yon, yung muscle, mayroon tayong palatandaan paano din malalaman. Number one, pagka dinapo mo yung palad mo doon, malamig. So, maliban sa malamig, ito ay matigas at ito ay namamanhid. Kaya kung kakapainin niyo yung batok o kaya yung dito sa ating balikat, mararamdaman mo napakalamig at saka namamanhid at saka matigas. Yun ay constricted. Yun ang mga palatanda na constricted yung muscles mo o kaya less ang blood circulation. Kaya pagka massage yun ng tamang paraan, pagkakaroon tayo ng increased blood circulation, iinit yun at lalambot yung parte na yon na laman at isa mong mararamdaman magaan at maginhawa. Yes. Walang bang nakakasama kasi ako mahilig ako sa hard massage kasi di ba may mga tao na gusto nila soft lang, pero ako never ako nagpamasahe ng soft kasi parang hindi ko na-feel yung essence ng pagpapamasahe ko kapag hindi hard yung aking nararamdaman na masahe na dumadato sa aking katawan. Meron tayong tinatawag na kanya-kanyang pain tolerance. Kanya-kanyang level ng kaya ng diin sa pagmasahe. Halimbawa, sa akin, pwede ng soft massage. Meron tayong klase ng massage na relaxation massage at saka therapeutic massage. So, kung relaxation massage, ito yung pagmasahe na haplos lang o kaya hindi siya masyadong madiin. Pero pagka therapeutic massage naman ang gawa, ang mga strokes na gagamitin dyan ay madiin at saka nakafocus siya kung nasaan ang mga muscle contractions. Pero ito, Juvia, meron din tayong tinatawag ng mga sensual massage. At ito ngayon, ang sensual massage naman na ito ay pinagbabawal talaga sa mga spa natin dito sa Manila. Ito po ang binabantayan ng mga taga-Department of Health kasi this leads to prostitution. Kaya nakakalungkot isipin na merong mga massage therapist o minsan hindi massage therapist ang tawag ko sa kanila, massage profession na nagtapractice sila, massage professions na ang gawa nila ay sensual massage at ito po ay hindi nasasakop at hindi pinopromote ng ating Department of Health. Kasi pagka meron tayong batas, RA 8324, na kapag ikaw ay nagpapractice ng massage under Presidential Decree number 856, kailangan ikaw ay licensed massage therapist. Ilang licensure exam na ito para ikaw naging isang licensed massage therapist, ginagawa ito twice a year lang po. Bali, first week ng December and first week ng June. So, the whole 5 months, talagang intensive yun na training at matututo ka dyan ng how to take the vital signs, the blood pressure, respiratory rate, pulse rate, saka yung temperature na napakahalaga bago ka gumawa o mag-deliver ng massage service. And then, meron dyan anatomy and physiology, microbiology, and lahat ng tungkol sa medicine na iniinom ng yung client na mamasahe. Pag-aaralan din po yun. And then finally, yung sequence ng Swedish massage. Kailangan kasi meron kang license o meron kang certification from TESDA bago ka
consider na professional sa massage. Kaya yung iba pong nagagawa ng sensual massage, hindi po sila nasasakop ng mga batas na ito at yan po ay pinagbabawal na gawin. Yan. Naku, mismo Lu, ang sarap-sarap na usapan na yan. Alam, pagdating sa health and wellness eh. Yan kasi Don't let me down. Don't let me down. Don't let me down. Don't let me down. Nobody ever loved me like she does. Oh, she does. Yes, she does. And if somebody loved me like she do me, oh, she do me. Yes, she does. Don't pakipasok lang muna mga kaibigan. Yung ating awitin, mamaya bibigay ulit natin sa Miss Malusri, no? After na awitin mula kay Aris Villaza Navarro ng Alcobar, Saudi Arabia. So I'll be back after few songs. Thank you. don't let me down. The worst I ever made. I see the star, I hear the rolling thunder. They power to all the universe display. Will sing my soul, my Savior God to be. How great thou art, how great thou art. Then sing my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. And when I think that God is not sparing me, sent me to die, I scarce can take it in, that on the cross my burning gladly bearing, He bled and died to take away my sin. Praising my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. We shout of acclamation and take me home. What joy shall fill my heart? Then I shall bow in the humble adoration, and then proclaim, my God, how great thou art. Then sing the song.
Don't let me down. Don't let me down. Don't let me down. Maraming salamat po at nagbabalik po tayo sa Kakampi Online. Maraming salamat kay Alice Villar de Navarro ng Al Kubar, Saudi Arabia. At syempre ngayon, ibibigay natin ang additional na impormasyon mula sa ating magaling na therapist, kay Miss Malusun, kung saan papaliwanag niya po ang kabutihan ng isang therapy. Ayan. Kasi alam niyo, napaka-importante po na aware tayo. Bakit maraming mga tao ang nagkakagusto, no? Bakit maraming tao ang nagkakagusto na magpamasahe lagi? Anong buting na itutulot nito? At sang-ayon naman doon sa iba, meron buting tamang na idudulot ito. So, hindi natin alam, kailangan eksperto talaga magsasalita hinggil dito. Thank you, Juvie. Una sa lahat, I would also like to congratulate Ma'am Esther Nicodemos para sa kanyang Polymer Skills Development and Assessment Center. Thank you very much, Ma'am Esther, din sa mga panahon na pag-invite mo sa akin dito sa Kakampi Online. And my heartfelt congratulations po para sa Pioneer Skills Development and Assessment Center. Sa ngayon po, isang ambitious interview to ni Juvie sa akin. At natutuwa naman ako, although surprised ako na at hindi ko inaasahan na ma-interview niya ako today. Nakita lang kami sa Aberdeen Court. At ipagpatuloy po natin ang ating topic kanina, yung advantages and disadvantages of having the skills in massage. Okay, nabanggit ko po, kailangan meron tayong mga license, proper licenses o kaya certificate and proper trainings bago tayo mag-deliver ng massage service. So kung babanggitin ko po ngayon, ano ba yung mga bawal masahiin, Juvie? Kadalasan kasi, sabi nila bawal daw yung masahiin. Meron pong yes and no na answer dyan. No, bawal pong masahiin kapag mataas ang blood pressure. Bakit naman po bawal masahiin kapag mataas ang blood pressure? Kasi kapag titingnan natin, yung isang advantage o benefit ng massage is to increase blood circulation. Kapag mataas na ang BP ng iyong client na minamasahe at kapag ito ay dinagdagan mo pa ng paghagod, there's a big possibility na magkaroon po siya ng stroke. So, bawal na bawal po. Ano naman ang dapat gawin? Kapag pahingayin muna yung pasyente, o kaya siya ay uminom muna ng tubig, o kaya kung meron man siyang maintenance na gamot, inumin muna yon para ma-regulate o kaya mapunta sa normal ang kanyang blood pressure. At saka, bawal din po kapag meron na acute na mga illness, no? Merong mga, diagnosis from the doctor na kailangan siyang tingnan muna at hindi po pwede sa kanya yung massage. Also, Juvie, I would like to take this opportunity to announce na ang ating mga client ay pwede rin pumunta sa ating isang medical and alternative clinic na ito po ay owned by a medical doctor. At doon po ay meron tayong pinipromote na mga alternative healings katulad po ng live blood analysis. Ang pangalan po pala ng medical and alternative clinic na po ay Richter Medical and Alternative Healing Clinic. Meron po tayong din mga live blood analysis, meron tayong yoga therapy, meron tayong iridology, yung iba't ibang klase ng massage, meron tayong pag-aaral din ng herbology, at saka meron tayong acupressure and acupuncture. So kung halimbawa po gusto ninyong malaman kung ano talaga ang inyong health condition in the natural way, pwede po kayong pumasya sa amin doon sa Richter's Medical and Alternative Medical Clinic. Miss Malu, maraming salamat yan. Yes. Meron ba tayong kausap dyan, JR? Chris?
Okay. Hindi. Yung mga paliwanag po ni Miss Malu, napaka-importante ho yan, lalong-lalo na sa kagaya ko, na mahilig magpa-spa. Alam mo, sa panahon mo ngayon, hindi rin ho kayo basta-basta pupunta kung saan-saan. Kasi, maaari pong ikapahamak ninyo kapag ang humawak po sa inyong katawan ay hindi expert. Di ba, Miss Malu, no? Meron kasing marunong lang magmasahe. Merong gano'n. Pero hindi nila alam yung epekto na yung naggalaw pala, yung pala yung bawal na hindi dapat galawin, no? So, paano mo ma-realize na isang, sabihin na natin client or customer na ito ay isang lehitimo, ano bang dapat sila pagmatayan? Importante kasi yun hindi rin basta-basta. Tama yan. Paano natin malalaman na ang nakuha nyo ang therapist ay lehitimo? Therapist from the Department of Health, o kaya kung siya po ay meron massage therapy NC2 o kaya National Certificate. Ito po ang National Certificate na ito ay makukuha lamang po sa TESDA kung naipasa po niya yung national na examination on massage. So kung meron siya nito, license siya, certified massage therapist siya, ibig sabihin, alam niya yung mga endangerment sites o kaya yung mga limitations sa pag-massage. Okay, alam niyo mga kaibigan, yan ho ang napakagandang impormasyon na naibigay ni Ms. Malu. Yung expertise ho kasi niya, alam niyo bilang isang trainer, binibo tayo sa mga ganyan kasi matawag-tawa yan sa teacher na itunuturo yung tamang proseso. Meron ho kasing mga ilan na ating mga kaagapay na hindi naman ho na ituturo yung tamang proseso. So, kailangan natin tayo dumadaan-daan din tayo sa tamang proseso na kung saan ito nga ho yung ating inaantabayanan na kung po pwede lang ho wag ho tayong masyadong basta-basta magpamasahe kung kani-kanino lang. Minsan kasi nagiging batay na ibang customer yung parang mura lang. Yung nag-aanap sila ng presyo Hindi sila nag-aanap kung ito ba'y magaling o hindi. So kailangan magkaroon din sila ng concern sa mga bagay na yan. Dahil para din yung pagkain Kapag medyo mura yung pagkain, hindi tayo nakakasigurado na ito'y malinis. Di ba? Merong ganon. Pero hindi ko na sinasabi pag mura marumi, no? Ang ibig ko lang sabihin, kailangan lahat ng pagpili ng mga gagawin nilang bagay-bagay dapat pinag-iisipan din at hindi basta-basta ginagawa o kinakain, kagaya na yun, di ba? Kagaya sa bangketa, di ba? Pag sa bangketa kumain, mura. Pero yung diling, yung toxic, hindi mo alam. Ayan. Okay. Mas Malu, medyo explain mo nga yan in regards with therapy. Oo, galing naman ni Juvie. Napansin niya yung pagkakaiba ng mga presyo, no? May makikita ka nga dyan 150 lang o kaya 99 pesos yung massage. Bakit naman pagkasaiba nasa 1,000 o kaya nasa 2,000 yung isang therapy session? Tama ka doon, Juvie, yung depende dun sa naging training. Kasi kung halimbawa doon ka sa mas mura na charge, baka lang meron chance na hindi siya masyadong aware kung alin yung mga body parts natin yung tinatawag na endangerment site. So, sige, balikan natin yung binabanggit ko kanina pa na endangerment sites. So, alin na dito yung mga endangerment sites sa ating katawan na bawal masahiin? Number one po, siyempre yung dito sa ating heart area, sa my chest area. Bawal na bawal pong masahin yan. At saka itong meron tinatawag tayo mga pulse. O kaya kung saan dumadalo yung dugo directly from the brain to the heart and from the heart to the brain. So nandiyan yung sa armpit, dito sa ating likod, sa batok, sa likod ng ating neck area, sa may thoracic plug o kaya dito sa may kidney area, nandun dito sa may groin o kaya sa may singit, at saka dito sa ating puso, sa may kamay po, sa ating braso. Ano naman ang mangyayari sa atin kapag ito ay namasahe? Ang direct effect nito ay hina po ang ating BP o blood pressure at magkakaroon ng problema yung ating blood circulation leading to possible stroke.
Ako, yun. Yun ang sinasabi ko sa inyo mga kaibigan kasi yun nga yung mga instances na siyempre delikado po yun at maaaring kapag tayo po ay naging concern na dito, baka maging huli na ang lahat. So ayaw natin anuhin yan. Bigla ng puwang na tayo po ay nagpapalakas pero yung pala negatibo ang mangyayari. So, Miss Mali, gusto ko basahin mo yan. Gusto ko yung information na yan. And I really want na lahat ng ating mga tagapanood, taga-subaybay ng Kakampi Online at mamaya rin sa programa natin sa KTV ay mag-benefit dito sa magandang balita na ito. Itong binabasa ko, Miss Juvie, ito po yung sa aming naturopathic medicine. Kasi ito yung isang course sa lahat ng mga nagpa-practice ng alternative medicine. Kapag natapos mo na itong course na ito, ikaw ay tatawagin na naturopathic doctor or doctor of natural medicine. Ang principle naman ng ating naturopathic medicine ay titingnan natin na ang i-adapt lang or ang i-practice lang ay to heal the client in the natural way. No? Wala tayong gagamitin ng mga medicines o kaya mga synthetic medicine ang gamit natin dyan o kaya mga machines. Kundi if you become a naturopathic doctor, you only practice healing in the natural way. Kasama na dyan yung ating mga nutrition and the use of natural herbs. Mga herbal solutions natin para sa ating mga karamdaman. So we are also offering this course and if you graduate in this course, this is offered at Victor's Medical Clinic. You become a doctor of natural medicine and it takes 2 years para ikaw ay makatapos sa course na ito, and if you pass the exam, then you become a doctor of natural medicine. Wow. Perfect, Ms. Malu. Thank you very much. At ako, Ms. Malu, nandito ako sa Turkey Philippine Year, Sikayet V. Yatim Furumo. Ibig sabihin yan ay Turkey Philippine Trader Investment Forum, no? This is the business fair na kung saan ay dinaluhan natin kahapon. At alam mo naman, ako early bird. Nag-prepare pa lang sila, nandyan na ako. Early bird. Sana ako meron lang, no? So, ang mga tao dyan, nandiyan si Mr. Ernesto Chua Kokyo. Siya po ang president ng Philippine-Turkey Business Council. No? Dumating din si Ambassador ng Republic of Turkey to Philippines, si H.E. Hatise Pinar Isik. Ayan, medyo mahirap yung mga pangalan nila. At nandiyan din ang TISCON Chairman, President Alfil Yapikin, si Mr. Ahmed Yasar Alpintas. Diba? Medyo mahirap. Si Atty. Miguel Varela naman po, siya po ang presidente ng PCCI. Ayan. At of course, nandiyan din si Congressman Safie Seymenoglu, ang chairman ng Philippines-Turkey Parliamentary Friendship Group. No? Ang dami nila. At nandiyan din ang presidente ng Turkish Chamber of Commerce of the Philippines Inc., Mr. Irfan Karabulut. Ayan. At kahapon po ay winelcome po natin ang activity na kung saan ito po yung business delegation from Republic of Turkey. No? So, ang layunin po ng grupo ay maipartner ang mga Filipino inventors sa mga Turkish investor. Di ba? Yan ang Philippine Chamber of Commerce and Industry. Yan po ang PCCI kung saan yan po ginanap yung ating event sa hapon na kung saan ay ito po yung kanilang flag, no? Kasama po natin na taga-Channel 4 of course, si Mr. Ito yung ating mga kasama. Ayun si MJ de Guzman, of course, yung mga kasama rin natin na mga media network. Yan, marami sila eh. Ayun ang Turkish Trade Mission ng Business Matching, no? Nagkaroon yan. Kasama natin si Percy Lazaro, ayan, kasama rin natin. Of course, kasama natin ang Philippine Chamber of Commerce and Industry. Marami sila, di ba, sister? At nakakatuwa kasi puro sila mga big-time personality mula sa Turkey na kung saan ay nagkaroon tayo ng chance na makadaupang palad sila. At syempre, kasama rin natin ang PR Director ng Turkey's Embassy, of course, si Miss Sylvia Villalobos, no?
Kita mo naman yung tsura ko hapon. Talagang walang kaayos-ayos. Kasi alam mo naman hindi tayo spontaneous, tuloy-tuloy, bahala na. Kasi ang gusto ko lang talagang agapan. Oo. At kita mo yung mga delegates, no? Hindi lang yan, habang tumatagal, napupuno, no? Talagang siya, talagang very much active. Yes, of course. And I'm so glad kasi nakadaupang palad yung mga importante tao na dapat natin makadaupang palad sa hapon, no? Yes, oo, kailangan natin yan. At hindi lang yan, makikita mo ito, habang nag-interview ang Channel 4, sumabay na rin ako sa pagsulat ng mga notes kung saan naimbitahan po tayo ni Deputy Ambassador Abdul Ghani Matakuman, no? Ito si Ambassador Abdul Ghani Matakuman ay isang napakagaling na representative from Philippines to Turkey, no? At nakakatuwa po kasi naibigay po niya mga mensahe na dapat po natin malaman hinggil sa partnership, no? Ang gusto po nila, meron po silang mga iba't ibang mga meron silang iba't ibang mga produkto mula sa Turkey na nais nilang ibahagi o madala dito sa Pilipinas. Kung saan they are looking for a partner, no? So partnership ito, matching, lahat, services, products, etc. Marami silang at in fact, meron tayong open contact sa kanila na kung meron tayong makukuhang mga ito katabi ko yung kapatid nila sa Del Mar, no? Kung saan may TV show din po sila, and of course, Rally Layag na nandiyan din po na ating kasama sa UNTV radio naman, no? Sa MG, sa DWBL. At of course, alam din nga ni Captain Rolando Durana, ating chairman of the board. At natutuwa kasi pati yung presidente ng PCCI ay nandyan, kompleto pati yung ambassador ng Turkey Embassy, no? Oo, napakalaking event yan. At syempre, I'm so glad din na kung saan talaga namang talagang busy-busy kami kahapon. Alam niyo naman, talagang paguran. At in fact, hindi kami nakapag-lunch, no? Oo. Ay, ganun pa rin ba yun? Nice to hear that. At ang kami nakita mo yung activities natin, no? All through yan, from early in the morning, late at night natapos, no? So, I'm so glad pa rin, salamat sa Panginoon. Kasi alam mo, Miss Mali, if you love your work, hindi ka makakaramdam ng pagod at panghihinayang sa mga ginagawa mo. Well, in fact, no, marami tayong mga kasama rin sa media na nandiyo dyan. No, ito, nandito rin si Rose Basa na siyang presidente ng Philippine Real Estate Festival na pinsan naman na aming chairman of the board na si Captain Rolando Durana, no? At of course, nagpapasalamat din ako, Miss Mali, dahil ikaw ay pinauna ka niyo aking interview sa iyo. Alam mo, napaka-importante rin di ba? So, talaga si Juvie, talaga hindi ko ni-expect na itong interview natin ngayon. Pero ako ay nagagalat na maibahagi sa inyo kung ano man yung aking kaunting kaalaman tungkol sa natural healing. In fact, hindi yan kaunti, marami yan. Kasi una-una, meron kasi akong programa sa Goldshine Pharmaceuticals Incorporated na kung saan tinataguyod natin ang kalusugan mo, sagot ko. In fact, yung trabaho, yung ginagawa, ay malaking bagay para maturuan natin yung ating mga kababayan na hindi lahat dumidepende sa gamot. May mga paraan, di ba? Meron talaga tayong tinatawag na natural healing. Ang paborito kong kasabihan, explore and enjoy natural healing. Kasi our body has its own capacity to heal it. Yeah. Ayan. At syempre, by Monday po, ay nasa Diamond Hotel ako to attend another media forum kung saan invited po ako ng mismong presidente sa Diamond Hotel. Kaya sila po ang regular. Ito po yung presidente ng forum sa Diamond Hotel. Kung saan alam mo naman ako hindi ko naman sukat akalain na magustuhan nila yung aking ginagawa at ako naman simpleng tao lang na nagpapasalamat din. Even Marisa Del Mar is inviting me also na mag-guest sa kanyang programa, no, sa Balitang OFW, Buhay OFW. And of course, gusto na rin batiin si Howie Severino
na siya naman si Harry Severino at si Susan Kay, no? Sila kasi ang awardee ng kakampi, no? Kaya alam man yung gawad parangal ng kakampi ay pinasasalamatan natin dahil sa pamamagitan nila ay nagkakaroon ng halaga ang bawat kilos na ginagawa natin, hindi lang na iba nating mga kababayan. Alam mo yung public service kasi napakalaking bagay at hindi lahat ng Pilipino ay nagkakaroon at nagkakataon na makagawa ng ganyang klaseng serbisyo publiko na hindi na naghihintay ng anumang kapalit. Maalala ko pala ngayon, Chupi, yung ate ko sa Zurich, Switzerland, nakikinig daw sila ngayon. Nag-greet sila. Hello, Ate Lynn. Enjoy listening to our program. At saka yung mga kapatid ko sa Jacksonville, Florida, naka-online din sila ngayon. Nakikinig sila sa atin at sabi nila ay pagpatuloy daw natin itong ating gawain para napalaganap natin ng tamang impormasyon at saka yung makahulugan at pagtaas ng antas ng ating edukasyon through media. And talagang malayo at malawak at nararating itong programa, Juby. And maraming nakikinig sa iyo at alam kong inaabangan nila yung kanta mo eh. At mamaya sa KITV. Okay, kumakanta mo kasi ako ng live dito sa KITV kung saan yung production po kasi na ating kapatid dito na si Kit Lagare ay bibigyan natin yung ating mga viewers. No? Yung aking mga friends sa Facebook, sila po kasi nag-request to sing, let me sing a song for them. No? Lalo na yung mga family nila, yung mga hinahandugan nila na awitin na narito sa Pilipinas. Pero kung nag-alala kasi few minutes ko, gagawin po natin na makasaysayan ang bawat araw natin. Hopefully, lagi natin makasama si Malu, no? Alam niyo, napakaganda yung kasama yung mga taong eksperto sa iba't ibang larangan eh. Kasi iba pala yung nagsasalita na ano yung tunay nilang ginagawa kaysa dun sa mga nakita o narinig lamang. Chuvi. At saka alam mo, ang isa kong naaalala sa iyo, yung mabalikan ko lang, yung mga kanta na napapanood din ng ating mga kapatid abroad. Sabi nila, ang mga kanta mo kasi ang pinakamadaling daan para mabalikan ang kanilang mga magagandang alaala. Ibig sabihin na naman kasi kanta na 1960s, 1970s, 80s, nakakaalita yun. Yan, salamat naman sa appreciation. Kasi alam mo, ako naman kasi, actually, no, maliit pa ako. Naririnig ko na kasi yung mga awitin na yan eh. Maliit pa ako. So, masaya ako na, alam mo naman yung mga lumang kanta yan kasi yung binabalik-balikan, di ba? Gustong-gusto natin pakinggan. At saka ngayon na, nire-revive na, di ba? Pansinin mo kahit na yung mga bata ngayon eh. Gustong-gusto nilang kantahin yung mga old songs. At ako naman po, hindi ko pinababayaan na makalimutan yung mga awiting makapagbibigay sa atin ng ala-ala mula noon hanggang ngayon. O, di ba? Ang kapitan dyan, merong special na gurit sa puso. Oo, kahit na namatay ang puso ko, may pilit na bumubuhay. Ayun na, no? Pero minsan pag namatay na yung puso natin, kailangan huwag natin pabayaan. Ito tuluyang mamatay. Pagkulay buhay natin sa pamamagitan ng ibang paraan. At nagpapasalamat naman ako dun sa mga tao na nagpupursige na buhay ng aking namatay na puso. O, diba? Maraming nagpupursige na mga kaagapay natin, kaibigan. Siyempre naman kahit family natin, inalagaan tayo. Tama yan, huwag nating hayaan ng matay ating puso. Alagaan natin na tumanda. Tumanda ang dali ng dugo sa ating puso. O kaya nga po, tsaka gusto ko po masalamatan si Pastor George Rasuyo na siya pong umaagapay din po natin. Every time na wala tayo sa studio, minsan kasi siya yung co-anchor ko, no? At nagpapasalamat ako kasi pag may time siya, pumupunta siya sa studio. And of course, salamat po sa aking mga itong ating mga naging kaibigan sa Facebook, si Sunny Azores, of course, si Lightmate Vion Madrigaf, ayan. First in the Philippines Multi-Millionaire Seminar plus Workshop. O kami nagpadun sa ng event. Si Rachel Reese Zamora Nagahama invited you. Thank you very much. Si RJ De La Cruz, Louie Castillo Angeles, Kalina Sikam, maraming salamat sa iyo. Of course, si Texas Hold'em Poker, ayan, kay Jun Cabarubias, thank you very much. At dito sa ating mga
si Brother Felix Mendoza Landicho ng Rome, Italy. Of course, si Carlitos De Nicolas. Naku, mga kaibigan. Alam nyo hanggang ngayon hindi tayo nakakatulog sa okay na? Okay. So mga kaibigan, yung ating importansya tungkol sa middle name, baka bukas talakayin natin yan sa ngalan po ng ating mga kaibigan sa Rome, Italy, kay Carlitos De Nicolas at Felix Mendoza Landicho. Muli po mga kaibigan, sa ngalan po ng ating Kilatis Media Forum ni Kit Lagare, sa ngalan po ni Miss Malu, of course, si Captain Rolando Durana, ating chairman of the board, at si Met Lokay. Ayan, salamat din sa kanya. Mga kaibigan, ito po ang inyong lingkod, si Juby Guzman. Maraming salamat sa ating technical friends na nandiyan sa studio. Thank you po naman mga kaibigan. Maraming salamat and I love it all. Bye! Juby de Guzman presents Let's Talk on the Air. Juby de Guzman presents Let's Talk